Hello, my dear Gemini. Welcome back to Practical Mystic. Ngayon ay alamin natin kung ano ang kabuang enerhiya na matatamo mo para sa buwan ng Marso, no? I'm so sorry for my long absence kasi nagkaroon na matinding pinagkakaabalahan sa trabaho. So, anyway, let us know what's the message for you from the universe through this tarot reading session. And by the way, gagamit ako ng beginner tarot deck. Gagamit din ako ng Tarot of Opposition, the Karma cards, at Powerful Thought cards by Louise Hay, para malaman natin kung ano ang mensahe para sa iyo sa buwan ng Marso. And most especially, gagamit din ako, ito pala, pinaka mahalaga na tarot card sa lahat. Itong Lightseer Tarot deck. So, let's dive in. Okay. Maririnig mo ba ako, Gemini? Simulan na natin. Ang unang card mula sa Lightseer Tarot deck ay ang Queen of Cups. Itong Queen of Cups, this is actually an emotional energy in the element of water. In the element of water. The Queen of Cups dito sa Queen of Cups, parang nakikiramdam ka sa or maramdamin ka sa ngayon. Maramdamin ka, nakikiramdam ka sa pangyayari. Or maaaring meron kang minamanifest na gusto mong mangyari sa buhay mo. Parang confirmation ang Queen of Pentacles in reverse, Queen of Cups mo, kasi sa nakikita ko dito sa Queen of Cups, meron kang inaasam na bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Parang ikaw ay nagma-manifest. So it's like ang problema lang kasi is hindi pa masyado active yung third chakra mo. So mahihirapan kang mag-manifest sa bagay na gusto mong mangyari. Kasi kapag hindi activated yung third eye chakra, maaari nating sabihin na ungrounded ka rin sa ngayon. Or baka ang nangyayari sa'yo is overly ambitious ka. Meron kang inaasam na bagay pero mahirap talaga kasi kailangan mo pang i-activate yung third eye chakra mo. And you can activate your third eye chakra through grounding yourself, no? Magninilay-nilay ka sa labas na tahimik, tapos mag-yoga at mag-meditate ka para ma-activate yung third eye chakra mo. Or maaaring ang iba sa inyo, Gemini, is
sociopath, you are aiming to be a social climber, no? And or maring ang iba sa inyo ay nagsiselos, mean-spirited, no? So that's the problem, and kailangan mo baguhin kasi mahirap talagang mag-manifest, mahirap i-manifest ang bagay na gusto nating mangyari sa buhay kung ikaw mismo is meron kang mga pakiramdam na hindi maganda, kagaya ng pagsiselos, no? It's a low vibrational emotional energy in a low vibration. It's an emotional energy in a low vibration. So it is not good for you to manifest. You can never achieve that whatever you manifest successfully. You cannot successfully achieve it because you have those low vibrational emotions like jealousy, being mean to others. No, it's not good. And anyway, it's like you're trying yourself to be idealistic, no? It's over and you have won. Now you should seek peace, the emotional peace and condition of serenity with other people, even if they were your enemies. Fight your inclination to confront or inflame the situation. In a resulting escalation, you would suffer serious injuries. In a resulting escalation, you would suffer serious injuries. Ang sinasabi dito is, meron kayong mga katunggali na mga tao sa nakaraan, pero tapos na yung laban between you and that person. Tapos na yung laban sa pagitan ninyong dalawa. Ngayon, ang kailangan mong gawin is mag-move on ka na. Pinapaalala ka dito na kailangan mong ipagpatuloy ang iyong paglalakbay at ang iyong pakikipagsapalaran sa buhay. Dapat nakatuon ka lang sa sarili mo, sa buhay mo, sarili mong iniisip mo, hindi yung ibang tao, lalo na yung taong nakatunggali mo sa nakaraan. Parang wala nang saysay kung magunita mo yung mga pangyayari sa nakaraan, no? So mas mainam na kalimutan mo na talaga. Wag mo nang isipin 'yun. Wag kang magbalik sa nakaraan. Ang payo sa iyo ay isipin mo at alahanin mo yung sarili mo, ipagpatuloy mo kung ano man ang pinapangarap mo, ang mga minimithi mo sa buhay, at huwag kang lumingon sa nakaraan, no? Kasi walang saysay ang paggunita sa nakaraan. Kapag iisipin mo yung nakaraan, parang walang mangyayari sa iyo sa kasalukuyan at maging sa hinaharap, no? There is no point in looking back from the past, no? You will never be successful in your journey in life if you let the past imprison your mind in the present, and letting the past to control yourself and your future. So the best thing for you to do is to live and forget the past, just like how Lot moved on his escape
for life. He did not look back towards, he did not look back the burning Sodom and Gomorrah, no? Kasi kung lilingon ka sa nakaraan, kagaya ng nangyari sa Sodom and Gomorrah, specifically yung asawa ni Lot, lumingon siya sa nakaraan. Lumingon siya sa nasusunog na lugar ng Sodom and Gomorrah. So, nangyari sa kanya ay siya ay naging isang asin. Matigas na asin, parang haligi. Na, ang ibig sabihin niyan ay, kapag iisipin mo yung nakaraan, wala talagang mangyayari sa'yo sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. No? Because you are being controlled. Your mind is being controlled by your past. So, again, never look back. Just move forward. And then, sa pangalawang card mula sa Lightseer Tarot deck ay itong Ace of Pentacles. Maring ang iba sa inyo ay may pinaghihirapan na bagay kasi nag-e-expect ka na magiging successful or magbubunga yung pinaghirapan mo bagay, no? Maring ito ay may kinalaman sa negosyo, maring ito ay parang related sa trabaho, ano man yan, or maring ito ay may kinalaman sa iyong creative projects, like gumawa ka ng kanta, nagsusulat ka ng aklat, nagluluto ka, or parang meron kang na-invento na recipe. So yun, parang ito yung sinasabi dito na hindi pa siya nagbubunga, pero unti-unting lumalago siya, pero hindi pa natin masasabi na nagbubunga na. Parang nagkaroon lamang ng improvement. Tapos yung improvement na yun na ang magiging simula ng pagbubunga ng mga paghihirap sa negosyo, sa trabaho or creative projects na ginawa mo. Hindi pa talaga siya nagbubunga, pero papunta na doon yung nagkaroon lang ng progress, and rest assured na magbubunga din yan pagdating ng okay, travel. Confirmation ito sa the Fool in the upright position. Ibig sabihin may kinalaman sa paglalakbay. So mangyayari dito is may malakas na or mabilis na pangyayari, no? It's like may paparating na balita na hindi mo inaasahan, parang nabibigla kang nangyari agad siya, parang gano'n. So maring ang iba sa inyo ay maglalakbay sa ibang lugar at matatamo mo yung kalayaan, no? By the time na nakapunta ka sa ibang lugar. And it's like mabilis na pangyayari.
Parang hindi mo rin inaasahan na makapaglakbay ka sa ibang lugar. Or parang hindi mo rin inaasahan na may paparating na balita. Okay? Yun. And the Eight of Wands, this is fire energy in the element, this is creative or talent energy in the element of fire. And with that, Ace of Pentacles, tapos Queen of Pentacles. Masasabi natin na ang dahilan kung bakit mabagal yung pag-usad ng iyong negosyo or ng iyong trabaho or ano man yung bagay na ginagawa mo, parang pakiramdam mo na hindi pa nagbubunga yung mga pinaghirapan mo sa iyong creative projects, kasi ang dahilan ay yung kulang ka sa pag-activate ng chakra mo, kagaya ng third eye chakra. Mahalaga talaga na active yung third eye chakra natin, kasi yung third eye chakra natin ang makakatulong sa atin para manifest natin kung ano man yung minimiti natin sa buhay. And with the Queen of Pentacles in reverse at saka Eight of Wands in upright position, sa pagitan nito ay meron tayong King of Cups. King of Cups na positive. You are a master at creating good feelings and controlling emotional energies. How can you use them to benefit yourself and others? The possibilities are truly endless. You can be understanding, generous, compassionate. Do not limit yourself, but recognize that everyone is able to understand and accept loving kindness. Bilang isang King of Cups, ikaw talaga ay magaling sa napakagaling mo para mahusay ka sa iyong emotional na aspeto. Marunong kang mag-control sa iyong emosyon, and in fact kaya mo ding impluwensyahan yung ibang tao emotionally. Kaya mo silang gawing kaya mo mapaitaas yung emotional vibration nila. At kung kaya mong pataasin yung vibration ng kanilang emosyon, kaya mo din pigilan, no? Yung or i-control yung kanilang emosyon, no? So magagamit mo ang abilidad na ito sa mabuting paraan or sa hindi mabuting paraan, no? Bilang King of Cups, which is emotional energy in the element of water, you can control your emotions and the emotions of others. So pinapaalala ka dito na
maging mabuti, no? Sa iba, in the sense na tulungan mo silang maipataas yung emotional vibration nila. And with the Ten of Pentacles na in reverse, ibig sabihin parang may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Sa pagitan mo at ng ibang tao. Kagaya ng nabanggit ko doon sa Five of Swords. Okay? Kung makikita mo tong taong ito, yung tao na nakasalumuhan mo sa nakaraan na kung saan sinaktan ka or nag-away kayo, hindi ka masaya sa feeling niya. So, nilubayan mo siya or nilubayan ka niya. Actually, itong batang ito sa pagitan ng dalawang taong ito, sinasabi dito na naging protected ka ng universe. Itong batang ito, maring anghel mo mula sa langit, pinoprotektahan ka niya mula sa panlilinlang ng taong nakasalumuha mo sa nakaraan. Okay? And it's like ang estado ng ninyong dalawa ay hindi magkapareha, kasi ikaw, ang hawak-hawak mo ay malaking pentacle, habang itong tao na kakilala mo sa nakaraan ay may hawak na maliit na pentacle. So, ibig sabihin, kung sino man yung tao na nakasama mo sa nakaraan na kung saan nasaktan ka, sinaktan ka niya, ay naghihirap na sa ngayon. Habang ikaw naman ay abalang-abala sa buhay mo, especially sa negosyo mo or sa trabaho mo, or maring abalang-abala ka sa paggawa ng iyong mga creative projects. So, nagbubunga siya na pabagal, parang mabagal yung pag-usad, but somehow it is truly growing, no? It's somehow it increases, no? Nakikita ko dito na malaki na yung pentacles na hawak-hawak mo, habang sa kanya ay maliit, tapos maitim. So, ibig sabihin parang ang taong ito ay truly in a low vibrational state. Kasi kung low vibrational ang tao, maliit, low vibrational din yung pera na hawak-hawak nila. Yun. So, ang mahalaga dito ay nag-focus ka sa sarili mo, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, sa pagtatrabaho mo, na nagbubunga ng malaking income, no? Hindi talaga totally na napakalaking pera na dumating sa iyo, kundi pausad ng pausad yung income mo. Pausad, unting-unting umuunlad yung unti-unting nangyayari yung pag-unlad ng iyong negosyo, ng iyong trabaho, at ng iyong creative projects, kung ano man yan. Okay, and with the Ten of Pentacles in reverse position, is that where I have here the Page of Pentacles. Ibig sabihin nito, makakatanggap ka ng
magandang balita, mabuting balita. Magkakaroon ka ng panibagong simula, nakatuon ka sa sarili mo. So, mayroon kang mga panibagong layunin na ginawa. Okay? Layunin, mga hinahangad mo sa buhay. And, nagplaplano ka na ngayon. Siguro, yung plano mo ay may kinalaman sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, or sa kung ano man yung ambition mo. So you are planning about it, and itong Page of Pentacles, sinasabi dito na merong paparating na opportunity. So ikaw, sinusunggaban mo ang mga oportunidad na ito. Isa siyang magandang oportunidad para sa iyo. So, ginawa mo yung best mo para makamit mo yung opportunity na ito. And it is yellow at the background. Ibig sabihin, deserve mo talagang maging masaya sa taon na ito, lalong-lalo na sa buwan ng Marso. Okay, so ang unang card para sa'yo mula sa Powerful Thought Cards by Louise Hay is that I turn every experience into an opportunity. Ibig sabihin, kung ano man ang karanasan mo, karanasan na naranasan mo, ay ginawa mo talaga yung best para gawin itong isang magandang oportunidad para sa ikakabuti mo sa sarili mo. So yun, you are transmuting, you are converting your experiences into opportunity, an opportunity to learn, an opportunity for you to purchase or whatever. And then I have here also, I listen with love to my body's messages. Ibig sabihin, nakikiramdam ka sa iyong pangangatawan. And my body is always working toward optimum health. My body wants to be whole and healthy. I cooperate and become healthy, whole, and complete. Again, uulitin ko para sa'yo. Ang iyong katawan ay palaging gumagalaw para sa ikakabuti ng kalusugan. Ang katawan mo ay nagnanais na maging buo at masigla. Pinapahalagahan namin ang maging malusog at buo ang pagkatao and complete. Yun. Here for the karma cards, isa lang siya, and this card is about signs and the signs given here specifically is dahikan, dedication to achieve. Yun ang mensahe sa kaluluwa mo. So sa isipan mo is focus on pagtuunan mo ng pansin ng mabuti ang iyong karanasan. And
pinapaalala ka dito na kailangan mo maging dedicated para makamit mo yung tagumpay mo sa buhay. So, to do that is through manifestation. So, be strong. You deserve to be happy kasi tapos na yung laban at hindi mo na kailangan balikan ang mga nakaraan mong na karanasan. Kasi yun lang talaga ang paraan mo para makapag-focus ka sa buhay mo. Para makamit mo yung mga pangarap mo, makapag-move on ka, nakatuon ka sa kasulukuyan at sa iyong hinaharap. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, my dear Gemini. Magkikita tayo muli sa susunod na session. And goodbye for now.